Mga ka-daily, handa na ba kayong iwanan ang buhay na laging kapos at simulan ang tunay na biyahe patungo sa kayamanan? Sa video na ito, hihimayin natin ang mga madiskarteng aral mula sa sikat na librong The Millionaire Fastlane ni MJ DeMarco na saktong-sakto sa ating mga Pinoy. Bubuwagin natin ang mga maling paniniwala tungkol sa pera na nagpapanatili sa atin sa hirap at ituturo ko sa inyo ang tamang kalsada para mabilis na makuha ang inyong financial freedom. Siguraduhin ninyong tatapusin ang videong ito hanggang sa huli dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magbubuklod sa lahat ng ating matututunan. Dahil baka ito na ang simula ng inyong pag-asenso. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1. Ang kayamanan ay hindi isang event kundi isang proseso. Ang pagyaman ay hindi parang pagtama sa loto o biglaang pag-viral sa internet na madalas nating pangarapin bilang mga Pinoy. Marami sa atin ang nakatutok lang sa tinatawag na big event o yung mismong araw na nakuha na ng isang tao ang kanyang unang milyon o ang kanyang pinapangarap na sasakyan. Pero ang hindi natin nakikita ay ang mahabang proseso na nasa likod nito na puno ng puyat, pagod at matitinding sakripisyo na kailangang pagdaanan bago marating ang rurok ng tagumpay. Kung ituturing mo ang pagyaman bilang isang event lang, para ka lang nag-aabang ng swerte na madalas ay hindi naman dumating, kaya dapat ay yakapin mo ang bawat hakbang ng iyong journey. Isipin mo na ang bawat pagkakamali at bawat maliit na panalo ay bahagi ng isang malaking puzzle na unti-unti mong binubuo para marating ang iyong financial freedom. Bilang mga ka-daily, kailangan nating intindihin na ang tagumpay ay parang pagluluto ng masarap na ulam na hindi pwedeng madaliin dahil kailangan ng tamang sangkap at sapat na oras sa apoy. Huwag kang maniwala sa mga shortcut dahil ang tunay na yaman ay nabubuo sa disiplina mo araw-araw at sa desisyon mong huwag sumuko kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Ang proseso ang nagpapatatag sa iyong pagkatao at naghahanda sa iyo para sa responsibilidad na dala ng pagkakaroon ng malaking pera sa hinaharap. Sa halip na maghintay ng milagro, simulan mong gawin ang trabaho ngayon dahil ang proseso ang tanging paraan para maging permanente ang iyong pag-asenso. Ang problema sa maraming tao ay masyado silang bilib sa resulta pero ayaw nilang maranasan ang hirap na kaakibat ng pagbuo ng isang matibay na sistema. Nakikita natin ang mga sikat na negosyante na nasa cover ng mga magazine o may malalaking bahay pero nakakalimutan nating itanong kung ilang taon silang nagtrabaho nang walang sahod at ilang beses silang nabigo. Ang proseso ay binubuo ng mga habits na ginagawa mo kapag walang nakatingin at ang mga sakripisyong handa mong ibigay para sa iyong kinabukasan. Kung ang mindset mo ay laging mabilisan o instant, madali kang madidiskuraya kapag hindi mo agad nakita ang resulta ng iyong pinaghihirapan sa loob ng ilang buwan. Ang pag-unlad ay nangangailangan ng pasensya at malalim na pag-unawa na ang bawat effort mo ay investment sa iyong sarili na magbubunga rin pagdating ng tamang panahon. Mga ka-daily, tandaan ninyo na ang mga taong yumayaman ng mabilis dahil sa swerte ay madalas ding nawawalan ng pera ng mabilis dahil hindi nila pinagdaanan ang proseso ng pagkatuto. Ang karunungan na nakukuha mo habang binubuo ang iyong pangarap ay mas mahalaga pa sa perang kikitain mo dahil iyon ang hindi mananakaw sa iyo kahit kailan. Huwag kang matakot sa mabagal na simula dahil ang mahalaga ay nasa tamang proseso ka at hindi ka tumitigil sa pag-usad patungo sa iyong layunin. Ang pagyaman ay isang marathon at hindi isang sprint, kaya kailangan mong i-manage ang iyong energy at focus sa loob ng mahabang panahon.
Kailangang maging malinaw sa atin na walang magic pill para sa kahirapan at ang tanging solusyon ay ang pagbuo ng isang value-driven na sistema. Kapag nakikita mo ang tagumpay ng iba, huwag mong isipin na pinanganak silang maswerte o may kapit sila sa itaas, kundi isipin mo kung anong klaseng disiplina ang ipinatupad nila sa kanilang buhay. Ang mga ka-daily nating nagtagumpay na ay siguradong magsasabi na ang kanilang narating ay bunga ng libu-libong maliliit na desisyon na pinili nilang gawin ng tama. Ang pag-iwas sa tukso ng luho at ang pagpili na mag-aral kaysa mag-relax ay bahagi ng prosesong ito na naghihiwalay sa mga seryoso sa mga naglalaro lang. Hindi sapat na may pangarap ka lang kundi dapat ay mayroon kang konkretong plano kung paano mo ito isasagawa araw-araw nang walang palya. Ang bawat brick na inilalagay mo sa iyong pundasyon ay mahalaga dahil doon nakasalalay ang tatag ng iyong magiging buhay sa mga susunod na taon. Huwag mong madaliin ang iyong sarili, pero huwag ka ring tumambay sa isang lugar na alam mong hindi ka naman nag-go-grow bilang isang tao. Ang proseso ay masakit at nakakapagod, pero ito lang ang tanging kalsada na magdadala sa iyo sa tunay na fast lane ng buhay. Kapag naintindihan mo na ang yaman ay bunga ng iyong growth, hindi ka na maiinggit sa iba dahil alam mo sa sarili mo na ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo. Madalas tayong matrap sa ideya na ang pagyaman ay tungkol lang sa pera, pero ang totoo ay tungkol ito sa kung sino ang kinahinatnan mo habang hinahabol mo ang iyong mga pangarap. Ang proseso ang nagtuturo sa iyo kung paano maging matatag sa harap ng rejection at kung paano bumangon muli pagkatapos ng isang malaking pagkatalo. Sa bawat step na ginagawa mo, nagkakaroon ka ng bagong kaalaman na magagamit mo para mas mapabilis ang iyong pag-angat sa susunod na pagkakataon. Mga ka-daily, isipin ninyo na ang bawat matagumpay na negosyo ay nagsimula sa isang simpleng ideya na hiningahan ng buhay sa pamamagitan ng consistent na paggawa. Kung aasa ka lang sa swerte, para kang naglalakad ng nakapikit at umaasang makakarating ka sa tamang destination ng hindi nadarapa. Ang pagiging handa sa mga opportunities ay bahagi rin ng proseso dahil hindi mo makikita ang mga pagkakataon kung hindi ka nag-aaral at nagmamasid sa paligid mo. Ang yaman ay hindi ibinibigay, kundi ito ay kinukuha sa pamamagitan ng matalinong pagtatrabaho at tamang paggamit ng iyong limitadong oras. Huwag mong hayaan na ang iyong emosyon ang magdikta sa iyong kilos, kundi hayaan mong ang iyong mga goals ang magsilbing kompas mo sa gitna ng bagyo. Ang tunay na fast lane driver ay alam na ang bawat liko at bawat lubak sa daan ay bahagi ng biyahe, kaya hindi siya basta-basta sumusuko. Sa huli, ang pagtanggap na ang pagyaman ay isang proseso ang magbibigay sa iyo ng peace of mind dahil alam mong nasa tamang direksyon ka. Hindi ka na mapupuyat sa kaiisip kung bakit hindi ka pa mayaman dahil alam mong nagtatanim ka pa lang at darating din ang panahon ng pag-aani. Ang bawat sakripisyo mo ngayon ay magiging kwento ng inspirasyon para sa ibang tao kapag narating mo na ang iyong mga pangarap sa hinaharap. Bilang mga ka-daily, kailangan nating baguhin ang ating kultura mula sa pag-aabang ng tulong mula sa iba patungo sa pagbuo ng sarili nating kapalaran. Ang pag-asa sa gobyerno, sa kamag-anak, o sa swerte ay mga katangian ng taong nasa sidewalk na walang kontrol sa kanyang buhay. Ang taong nasa fast lane ay kinuha ang manibela at tinanggap ang responsibilidad na ang kanyang tagumpay ay nakadepende sa kanyang sariling proseso. Maging proud ka sa bawat maliit na progress na nagagawa mo dahil ang bawat inch na pasulong ay mas mabuti kaysa sa pananatili sa kinalalagyan mo ngayon. Ang kayamanan ay hindi isang destinasyon na basta na lang nilalanding, kundi ito ay isang bundok na kailangang akyatin ng may determinasyon at tiyaga. Handa ka na bang harapin ang hamon ng proseso at iwanan ang iyong lumang mindset para sa isang mas magandang buhay? Tandaan na ang pinakamagandang oras para simulan ang proseso ay noon pa. Pero ang pangalawang pinakamagandang oras ay ngayon na mismo. Aral number 2.
Iwasan ang sidewalker mindset o ang isang kahig, isang tuka. Marami sa ating mga kababayan ang tertibak sa tinatawag na sidewalker mindset o yung pamumuhay na isang kahig, isang tuka kahit na malaki naman ang kinikita. Ang isang sidewalker ay walang financial plan at ang tanging layunin niya sa buhay ay gastusin ang pera sa oras na makuha niya ito para sa panandaliang saya. Kahit pa kumikita ka ng 50,000 pesos or 100,000 pesos bawat buwan, kung ang gastos mo ay laging mas mataas sa kinikita mo, nasa sidewalk ka pa rin. Ang mga ka-daily nating nasa ganitong sitwasyon ay madalas na biktima ng lifestyle inflation, kung saan habang tumataas ang sahod ay lalong dumadami ang binibili na hindi naman kailangan. Ang akala natin ay umaasenso tayo dahil nakakabili na tayo ng mamahaling kape o bagong gadgets. Pero ang totoo ay lalo lang tayong nagiging alipin ng ating trabaho para mabayaran ang mga utang. Ang sidewalker ay nabubuhay sa ngayon nang walang pakialam sa mangyayari bukas. Kaya naman isang emergency lang ang kailangan para gumuho ang kanilang buong mundo. Bilang mga ka-daily, kailangan nating aminin sa sarili natin kung tayo ay nasa ganitong cycle para masimulan nating baguhin ang ating direksyon bago pa huli ang lahat. Ang yaman ay hindi nasusukat sa kung ano ang suot mo o kung anong sasakyan ang gamit mo, kundi sa kung gaano katagal ka pwedeng mabuhay nang hindi nagtatrabaho. Ang pangunahing kaaway ng isang sidewalker ay ang tinatawag na instant gratification o yung kagustuhan na makuha agad ang reward kahit hindi pa ito deserve. Nakikita natin sa social media ang mga travel goals at budol finds na nagtutulak sa atin na gumastos kahit na wala tayong sapat na savings or emergency fund. Ang mindset na deserve ko ito dahil nagpagod ako ay isang mapanganib na bitag na nagpapanatili sa atin sa kahirapan habang buhay. Imbes na ipon o investment ang unahin pagdating ng sahod, ang nauuna ay ang bayad sa credit card, installment sa motor, o yung mga luho na pampalipas oras lang naman. Mga ka-daily, ang tunay na mayaman ay hindi kailangang mag-flex sa social media para patunayan na may pera sila dahil ang tunay na yaman ay tahimik at hindi pa sikat. Ang pagpapakitang tao ay isang mahal na hobby na hinding-hindi mo mapapanalo dahil laging may lalabas na mas bagong modelo ng gamit na mas mahal sa hawak mo. Kung ang basehan ng iyong halaga bilang tao ay ang iyong mga material na pag-aari, habang buhay kang tatakbo sa treadmill ng pagtatrabaho para lang hindi mapag-iwanan ng uso. Ang kailangan natin ay ang disiplina na sabihing hindi muna ngayon para sa mga bagay na gusto lang natin pero hindi naman natin kailangan para mabuhay. Isang malaking pagkakamali ang isipin na ang pagtaas ng income ang tanging solusyon para makaalis sa sidewalk. Dahil kung hindi mo babaguhin ang ugali mo, mas malaking sahod ay mangangahulugan lang ng mas malaking gastos. Maraming mga nanalo sa loto o mga sikat na personalidad ang naghihirap din sa dulo dahil ang kanilang mindset ay pang-sidewalker pa rin kahit milyon-milyon na ang hawak nila. Ang pera ay parang magnifying glass. Palalakihin lang nito kung ano ang dati mo ng ugali pagdating sa pananalapi. Kung marunong kang mag-budget sa maliit na halaga, mas lalo kang magiging mahusay kapag malaki na ang hawak mong pera. Pero kung gastador ka sa maliit, siguradong bankrupt ka sa malaki. Ang tunay na seguridad ay hindi nanggagaling sa laki ng sweldo, kundi sa laki ng net worth o yung natitira sa iyo pagkatapos mong bayaran ang lahat ng iyong obligasyon. Bilang mga ka-daily, dapat nating ituring ang bawat piso bilang isang sundalo na magtatrabaho para sa atin, imbes na ituring itong pambili lang ng panandaliang ligaya. Ang pag-iwas sa sidewalker mindset ay nangangailangan ng matinding paninindigan, lalo na sa mundong panay. Ang udyok sa atin na kumonsumo ng kumonsumo. Huwag kang padala sa pressure ng paligid mo dahil ang mga taong pinipilit mong hangaan ka ay hindi naman ang magbabayad ng mga bills mo kapag wala ka ng pera. Sa sidewalk, ang kontrol sa iyong buhay ay nasa kamay ng swerte,
ng boss mo o ng takbo ng ekonomiya dahil wala kang fallback position kapag nagkaproblema. Ang pakiramdam na lagi kang kinakabahan tuwing sasapit ang petsa de peligro ay isang senyales na kailangan mo nang gumawa ng drastic na pagbabago sa iyong lifestyle. Ang mga ka-daily nating nasa ganitong sitwasyon ay madalas na umaasa sa utang para lang mapanatili ang isang imahe na hindi naman totoo sa realidad. Ang utang para sa luho ay parang lason na unti-unting pumapatay sa iyong financial future dahil binabayaran mo ito gamit ang oras ng buhay mo na hindi na maibabalik. Ang bawat installment na pinapasok mo ay dagdag na tanikala na nagtatali sa iyo sa trabahong baka hindi mo naman gusto pero hindi mo maiwan dahil sa mga obligasyon. Isipin mo na lang kung gaano kasarap sa pakiramdam ang matulog sa gabi nang wala kang iniisip na utang at alam mong may sapat kang pondo para sa anumang mangyayari. Ang kalayaan ay nagsisimula sa pagkakaroon ng control sa iyong pera at ang control na iyon ay makukuha mo lang kung tatalikuran mo ang pagiging isang consumer na walang preno. Maging matalino sa bawat paglabas ng pera at laging itanong sa sarili kung ang bibilhin mo ba ay maglalapit sa iyo sa iyong pangarap o lalo ka lang nitong ilalayo. Upang tuluyang makaalis sa sidewalk, kailangan mong magdesisyon na maging isang producer imbes na maging taga-ubos lang ng produkto ng iba. Ang pagbabago ng mindset mula sa ano ang mabibili ko patungo sa ano ang magagawa o mai-invest ko. Ang unang hakbang para sa iyong financial transformation. Mga ka-daily, ang pag-asenso ay hindi tungkol sa pag-iwas sa lahat ng saya, kundi tungkol sa pag-prioritize ng iyong future self kaysa sa iyong present desires. Ang sakripisyo na gagawin mo ngayon sa pamamagitan ng pagtitipid at tamang pag-iipon ay ang magiging ticket mo para sa isang buhay na hindi mo na kailangang mag-alala sa pera. Huwag kang matakot na tawaging kuripot o makaluma ng mga taong nasa paligid mo dahil mas mabuti nang maging simple ngayon kaysa maging pulubi sa hinaharap. Ang pagbuo ng yaman ay parang pagtatanim ng puno. Kailangan mo munang alagaan ng binhi at iwasang kainin ang bunga agad para sa dulo ay magkaroon ka ng masaganang lilim. Ang pag-iwas sa sidewalker mindset ay isang araw-araw na laban. Pero ang reward nito ay ang kapayapaan at kalayaan na hinding-hindi mabibili ng anumang mamahaling gamit. Tandaan, ang buhay ay hindi isang pabilisan sa pagpapakita ng yaman, kundi isang patatagan sa pagpapanatili ng kontrol sa iyong sariling kapalaran. Simulan mo na ang paglilinis ng iyong financial habits at makikita mo ang malaking pagkakaiba sa takbo ng iyong buhay. Aral number 3. Ang slow lane ay mapanganib o ang mito ng 40-year plan. Marami sa ating mga kababayan ang pinalaki sa paniniwala na ang tanging paraan para yumaman ay ang tinatawag na slow lane o ang traditional na payo na mag-aral mabuti, kumuha ng degree at magtrabaho sa isang kumpanya sa loob ng 40 taon. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, ang diskarteng ito ay puno ng panganib dahil umaasa ka sa isang sistemang hindi mo naman kontrolado at sa isang pension na baka hindi sapat pagdating ng panahon. Ang mga ka-daily nating nasa slow lane ay madalas na nagtitipid ng husto, naghuhulog sa mga retirement fund at nag-aabang ng incremental na pagtaas ng sahod taon-taon habang tumatanda. Ang malaking problema rito ay ipinagpapalit mo ang iyong kabataan at lakas para sa pangakong magiging malaya ka na pagdating ng edad na 60 o 65 kung kailan mahina na ang iyong katawan. Ang yaman sa slow lane ay nakadepende sa dalawang bagay na hindi mo mahahawakan. Ang takbo ng stock market at ang pananatili mo sa iyong trabaho sa loob ng ilang dekada. Bilang mga ka-daily, kailangan nating mapagtanto na ang pag-iipon ng barya-barya habang lumilipas ang mga pinakamagandang taon ng ating buhay ay isang napakamahal na sugal na madalas ay nauuwi sa panghihinayang. Ang oras ay ang iyong pinakamahalagang asset at sa slow lane, ibinebenta mo ito ng tingi-tingi sa pag-asang mabibili mo ito ng buo pagtanda mo. Ang isa pang panganib sa slow lane mindset ay ang limitation ng iyong kita
dahil nakatali ito sa oras na kaya mong ibigay sa iyong trabaho o employer. Dahil meron lang tayong 24 hours sa isang araw, kahit gaano ka pa kasipag o kahit mag-overtime ka pa gabi-gabi, merong ceiling or hangganan ang pera na pwede mong kitain. Kahit ang mga professional tulad ng mga doktor o abogado ay pwedeng matrap sa slow lane kung ang kanilang income ay nakadepende lamang sa kanilang physical presence sa opisina o klinika. Mga ka-daily, isipin ninyo na sa bawat araw na pumapasok kayo sa trabahong hindi ninyo gusto para lang sa sahod, unti-unti ninyong inuubos ang inyong life energy para sa pangarap ng ibang tao. Ang inflation or ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas ay mas mabilis pa sa paglaki ng interest sa bangko, kaya ang perang pinag-iipunan mo ngayon ay mas maliit na ang halaga pagkalipas ng 20 taon. Ang pagtitiwala sa isang kumpanya na hindi magtatanggal ng tao o sa gobyerno na magbibigay ng sapat na suporta sa mga senior ay isang delikadong assumption sa panahon ng krisis. Ang kailangan natin ay isang paraan para kumita ng pera na hindi nangangailangan ng palagiang pagbabantay o pagbebenta ng ating bawat oras sa isang boss. Kadalasan ay tinuturuan tayo na ang pagtitipid sa mga maliliit na bagay tulad ng kape o pagkain sa labas ang susi sa pagyaman. Pero ito ay isang malaking distraction mula sa tunay na math ng wealth. Sa slow lane, nakatutok ka sa pagbabawas ng expenses imbes na sa pagpapalaki ng iyong income sa pamamagitan ng scale o dami ng taong natutulungan mo. Maaari kang maging matipid sa loob ng 50 taon at magkaroon ng ilang milyon sa bangko. Pero hindi mo na maibabalik ang lakas para mag-travel o mag-enjoy kasama ang pamilya mo. Ang tunay na yaman ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa freedom of time. At ang slow lane ay nagnanakaw ng oras mo sa harap ng computer o sa gitna ng traffic sa EDSA. Bilang mga ka-daily, kailangan nating intindihin na ang get rich slow ay kasing delikado rin ng get rich quick dahil pareho silang walang matibay na kontrol sa resulta. Ang edukasyon na natanggap natin sa paaralan ay madalas na idinisenyo para maging mahusay na empleyado tayo, hindi para maging malayang negosyante na may hawak ng sariling kapalaran. Kung mananatili ka sa mindset na ito, habang buhay kang maghihintay ng weekend, ng holiday, o ng susunod na bonus para lang makahinga ng kaunti mula sa pressure ng buhay. Ang insecurity ng slow lane ay lalong lumilitaw kapag nagkakaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkakasakit o biglang pagsasara ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Kapag ang tanging source of income mo ay ang iyong trabaho, isang pirma lang ng manager o isang memo lang ang katapat para mawala ang lahat ng iyong pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Ang mga ka-daily nating umaasa lang sa sahod ay laging nasa state ng takot dahil alam nilang hindi nila hawak ang control sa kanilang career path at financial stability. Sa fast lane, ang layunin ay bumuo ng asset na gumagana ng kusa, pero sa slow lane, ikaw mismo ang asset na unti-unting napupudpud sa paglipas ng panahon. Ang pag-asa sa compound interest sa loob ng 40 years ay parang pagtatanim ng puno na hihintayin mong lumaki bago ka makakain, pero paano kung bumagyo o mamatay ang puno bago ka pa mag-harvest? Kailangan nating maghanap ng mga investment at negosyo na may malaking upside potential sa loob ng mas maikling panahon kaysa sa paghihintay ng retirement age. Ang pagiging komportable sa isang stable job ay madalas na isang illusion lang na nagpapatulog sa ating mga pangarap at pumipigil sa atin na sumubok ng mas malalaking oportunidad. Bilang panghuli, ang pag-iwan sa slow lane ay hindi nangangahulugan na agad kang magre-resign, kundi ang pagbabago ng iyong strategy habang nagtatrabaho ka pa. Gamitin mo ang iyong sahod bilang fuel o puhunan para makabuo ng isang sistemang magbibigay sa iyo ng passive income sa hinaharap ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Mga ka-daily, ang target natin ay hindi lang ang magkaroon ng pera, kundi ang magkaroon ng time freedom
habang bata pa tayo at kaya pa nating i-enjoy ang mundo. Huwag kang makontento sa dahan-dahang pag-asenso na idinidikta ng ibang tao dahil ikaw ang driver ng sarili mong sasakyan patungo sa tagumpay. Ang fast lane ay nangangailangan ng mas matinding trabaho sa simula, pero ang reward nito ay ang pagpapaikli ng iyong working years mula 40 years pababa sa 5 to 10 years lang. Ang kailangan mo ay tamang kaalaman, lakas ng loob, at ang desisyon na hindi ka magiging biktima ng sistemang idinisenyo para panatilihin kang nagtatrabaho hanggang pagtanda. Ang pagkilala sa panganib ng slow lane ang magbubukas ng pinto para makita mo ang mga pintuan ng fast lane na matagal na palang nasa harap mo. Tandaan na ang pinakamalaking risk sa buhay ay ang hindi pagkuha ng risk para sa iyong kalayaan habang may pagkakataon ka pa. Aral number 4. Ang Law of Affection o ang sikreto ng scale. Ang Law of Affection ay ang batas na nagsasabing ang yaman mo ay direktang nakadepende sa kung gaano karaming buhay ang natulungan o naimpluwensyahan mo. Sa madaling salita, kung gusto mong kumita ng milyon-milyon, kailangan mong magbigay ng value sa milyon-milyong tao o kaya naman ay magbigay ng sobrang laking value sa iilang tao. Marami sa ating mga Pinoy ang nakatutok lang sa kung paano sila kikita para sa sarili nila, pero nakakalimutan nila na ang pera ay reward lang sa pag-solve ng problema ng iba. Ang mga ka-daily nating nagtataka kung bakit stagnant ang income ay baka dahil limitado lang ang naaabot ng kanilang serbisyo o produkto sa araw-araw. Kung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, isa lang ang boss mo at isang tao lang ang sineserbisyo mo, kaya limitado rin ang balik sa iyo na pera. Pero kung makakahanap ka ng paraan na makapagbigay ng solusyon sa problema ng isang buong komunidad o ng buong bansa, doon magsisimulang pumasok ang malaking yaman. Ang scale ay ang kakayahan mong palakihin ang iyong impact nang hindi mo na kailangang dagdagan ang iyong pisikal na pagod ng sobra-sobra. Isipin mo ang pagkakaiba ng isang barbero sa kanto at ng isang taong gumawa ng isang sikat na app para sa booking ng gupit sa buong Pilipinas. Ang barbero ay limitado sa 2 kamay niya at sa oras na gising siya, kaya kahit gaano siya kagaling, may hangganan ang bilang ng taong kaya niyang gupitan sa loob ng isang araw. Pero ang gumawa ng app ay nakakatulong sa libu-libong barbero at milyon-milyong customer nang sabay-sabay kahit pa natutulog siya o nagbabakasyon sa probinsya. Mga ka-daily, ito ang tinatawag nating magnitude at scale. Ang magnitude ay ang tindi ng tulong mo, habang ang scale ay ang dami ng naaabot mo. Kung ang negosyo mo ay hindi kayang lumaki o hindi kayang i-duplicate sa ibang lugar, mahihirapan kang marating ang fast lane dahil nakatali ka pa rin sa manual labor. Ang susi ay humanap ng isang problema na nararanasan ng maraming tao at gumawa ng sistema na kayang mag-serve sa kanila ng mabilisan at maayos. Huwag kang matakot na mag-isip ng malaki dahil sa panahon ngayon ng internet, napakadali na nating maabot ang mga tao kahit nasa malalayong probinsya pa sila. Ang bawat reklamo na naririnig mo sa paligid mo tungkol sa mabagal na serbisyo o mahal na bilihin ay isang opportunity para sa iyo na magbigay ng value. Ang law of affection ay hindi tungkol sa pagiging selfish, kundi tungkol sa pagiging selfless, dahil ang focus mo ay kung paano ka makakatulong sa mas maraming kapwa mo. Kapag ang mindset mo ay, paano ako yayaman, madalas ay wala kang makitang paraan. Pero kapag ang tanong mo ay, anong problema ang pwede kong isolve, doon lalabas ang mga business ideas. Nakikita natin ang mga sikat na vloggers o online sellers na yumayaman dahil naaabot nila ang milyon-milyong viewers at customers sa isang click lang ng mouse o screen. Sila ay sumusunod sa batas ng affection dahil ang kanilang content o produkto ay nagbibigay ng saya, kaalaman o solusyon sa napakaraming tao sa loob ng maikling panahon. Bilang mga ka-daily,
kailangan nating suriin kung ang ginagawa ba natin ngayon ay may potensyal na lumaki o kung mananatili lang itong maliit habang buhay. Ang yaman ay hindi mo makukuha sa pamamagitan ng panghihingi o pag-aabang ng swerte, kundi sa pamamagitan ng pagiging kapaki-pakinabang sa mundo. Mas marami kang taong mapapasaya o matutulungan, mas magiging mabilis ang pag-angat ng iyong financial status nang hindi mo namamalayan. Ang universe ay may paraan para bayaran ka ng tama base sa dami ng value na inilalabas mo mula sa iyong sarili patungo sa ibang tao. Kadalasan ay nalilito ang mga tao sa pagitan ng pagiging busy at pagiging productive pagdating sa pagbuo ng yaman sa ilalim ng batas na ito. Pwede kang maging busy buong araw sa paggawa ng mga bagay na walang scale at sa dulo ng araw ay pagod ka pero wala ka namang na-achieve na malaking impact. Ang tunay na fast lane driver ay laging naghahanap ng leverage o yung mga tools na makakatulong sa kanya para mas mapalawak ang kanyang nararating. Ang automation, outsourcing, at paggamit ng technology ay ilan sa mga paraan para ma-apply ang law of affection sa iyong pang-araw-araw na diskarte. Mga ka-daily, kung ang ginagawa mo ngayon ay kailangan pa ring nandyan ka physically para gumana, kailangan mo nang simulan ang pag-iisip kung paano mo ito gagawing system-dependent imbes na person-dependent. Ang yaman ay susunod sa iyo kung ang sistema mo ay kayang mag-operate ng independyente at kayang humarap sa dagsa ng maraming customers nang hindi bumabagsak. Huwag mong limitahan ang sarili mo sa iyong barangay o lungsod lang dahil ang buong mundo ay pwedeng maging palengke mo kung tama ang iyong approach. Ang scale ang magbibigay sa iyo ng financial explosion na hinding-hindi mo makukuha sa pag-iipon lang ng iyong maliit na sahod buwan-buwan. Sa huli, ang law of affection ang magtuturo sa iyo na ang tunay na tagumpay ay bunga ng iyong kontribusyon sa lipunan at hindi ng iyong swerte sa buhay. Kapag naintindihan mo na ang koneksyon ng service at wealth, mas gaganahan kang mag-aral at mag-improve para mas marami ka pang matulungan. Ang mga ka-daily nating nagsisimula pa lang ay dapat tumingin sa mga gaps o mga pagkukulang sa paligid at doon magsimulang bumuo ng kanilang fast lane vehicle. Hindi kailangan na perfect ang idea mo sa simula. Ang mahalaga ay meron itong potensyal na ma-scale o maparami sa hinaharap habang natututo ka sa proseso. Ang pagyaman sa fast lane ay isang math equation. Price times units sold equals wealth. At ang units sold ang siyang tanging paraan para mapalaki ang iyong total wealth. Kung ang benta mo ay 10 lang bawat buwan, maliit ang yaman, pero kung ang benta mo ay 1,000,000, doon mo na mararamdaman ang tunay na freedom. Maging mapagmasid sa mga kailangan ng iyong mga kababayan at huwag matakot na magbigay ng kakaibang solusyon na hindi pa nila nararanasan. Ang law of affection ay patas sa lahat. Basta't may value ka na ibinibigay, siguradong may kapalit na biyaya na darating sa iyo sa takdang panahon. Tandaan, sa fast lane, ang pagtulong sa kapwa ang pinakamabilis na shortcut patungo sa iyong sariling pangarap. Aral number 5. Ang 5 na fast lane commandments o ang sense framework. Ang bawat negosyo o investment na papasukin mo ay dapat dumaan sa tinatawag na filter ng 5 commandments para malaman kung ito ba ay tunay na fast lane o isa lang itong trabaho na nagkukunwaring business. Ang unang commandment ay control, kung saan dapat ikaw ang may hawak ng manibela at hindi ka lang nakadepende sa platform o decision ng ibang tao. Marami sa ating mga ka-daily ang nag-aakala na may negosyo na sila dahil lang nagbebenta sila sa isang sikat na app. Pero kapag binago ng app na iyon ang kanilang rules o algorithm, pwedeng mawala ang iyong kabuhayan sa isang iglap. Ang tunay na fast lane driver ay may sariling database, sariling website, o sariling brand na hindi basta-basta pwedeng ipasara ng kahit sino nang walang pahintulot mo. Kung wala sa iyo ang control, para ka lang empleyado na walang sahod,
kapag nagkaproblema ang main provider mo kaya dapat ay mag-ingat ka sa pagpili ng iyong papasukang venture. Ang pagbuo ng sarili mong empire ay nangangailangan na ikaw ang gumagawa ng mga rules at ikaw ang may huling say sa bawat galaw ng iyong kumpanya. Huwag kang papayag na maging biktima ng sistema ng iba, kundi ikaw ang dapat na bumuo ng sarili mong sistema na susundan ng marami. Ang pangalawang commandment ay entry, na nagsasabing kung ang isang negosyo ay napakadaling pasukin ng kahit sino, mahirap itong pagkakitaan ng malaki sa mahabang panahon. Halimbawa, kung ang kailangan lang ay 500 pesos para maging reseller ng isang produkto na ginagawa na ng lahat ng kapitbahay mo, wala kang barrier to entry at magiging matindi ang kompetisyon sa presyo. Ang mga kadeli nating gustong yumaman ng mabilis ay dapat maghanap ng mga bagay na nangangailangan ng skills, hard work, o kakaibang diskarte na hindi kayang gawin ng tamad na tao. Kapag mataas ang entry barrier, mas kaunti ang kalaban at mas malaki ang pagkakataon mong kontrolin ang market at magtakda ng sarili mong presyo. Kung ang naririnig mong get-rich-quick scheme ay open para sa lahat ng walang kailangang aralin, malamang ay isa itong trap na uubos lang ng oras at pera mo. Ang pag-aaral ng mahihirap na skills tulad ng coding, complex marketing, o manufacturing ay isang paraan para itaas ang iyong entry barrier laban sa mga gustong sumabay sa iyo. Tandaan na ang mga bagay na madaling makuha ay madali ring mawala, kaya piliin mo ang kalsadang mahirap lakaran sa simula pero maluwag sa dulo. Ang pangatlong commandment ay need, na nagpapaalala sa atin na ang negosyo ay dapat nakabase sa pangangailangan ng tao at hindi lang sa kung ano ang passion o hilig mo. Maraming tao ang nabibigo dahil nagtatayo sila ng shop o gumagawa ng product base sa gusto nila, pero wala naman palang gustong bumili nito sa merkado. Mga ka-daily, ang pera ay lumilipat lang mula sa bulsa ng iba patungo sa iyo kapag nagbigay ka ng solusyon sa kanilang hirap, sakit, o pangangailangan sa araw-araw. Huwag mong itanong kung ano ang gusto mong gawin, kundi itanong mo kung ano ang kailangan ng iyong komunidad o ng iyong mga kababayan na hindi pa naibibigay ng maayos. Ang passion ay pwedeng maging fuel mo sa pagtatrabaho, pero ang market need ang siyang magpapasweldo sa iyo at magpapalaki ng iyong bank account. Ang mga matatagumpay na kumpanya ay yung mga nakakita ng butas sa serbisyo ng iba at pinunan nila ito ng mas mabilis, mas mura, o mas magandang option. Kapag ang focus mo ay ang pagbibigay ng value sa iba, ang yaman ay kusa na lang susunod sa iyo bilang pasasalamat ng mga taong natulungan mo. Ang pang-apat na commandment ay time, na siyang puso ng fast lane dahil ang layunin natin ay kumita ng pera nang hindi na kailangang ibenta ang ating oras habang buhay. Ang isang tunay na fast lane business ay dapat kayang tumakbo at kumita kahit natutulog ka, nagbabakasyon sa probinsya, o kasama ang iyong pamilya sa mall. Kung ang negosyo mo ay kailangan pa rin ng presensya mo para mag-operate, ibig sabihin ay lumikha ka lang ng sarili mong trabaho imbes na isang tunay na asset. Kailangan mong mag-invest sa automation, software, o kumuha ng mga tamang tao na magpapatakbo ng sistema para magkaroon ka ng passive income sa tunay na kahulugan nito. Ang mga ka-daily nating seryoso sa freedom ay laging nag-iisip kung paano nila matatanggal ang sarili nila sa equation ng kanilang business operation nang hindi bumabagsak ang kita. Ang oras ay ang tanging bagay na hindi natin pwedeng i-refund, kaya ang goal ay ang money trees na namumunga kahit wala kang ginagawa. Kapag ang sistema mo ay independent na sa iyong physical labor, doon mo lang masasabing nakamit mo na ang tunay na yaman. Ang huling commandment ay scale, na nagsasabing ang iyong negosyo ay dapat kayang lumaki mula sa 10 tao hanggang sa 10 milyon nang hindi mo kailangang magdoble ng pagod. Ang scale ay ang kakayahan mong magkaroon ng malaking leverage sa pamamagitan ng volume o dami ng benta sa iba't ibang panig ng mundo. Kung ang serbisyo mo ay limited lang sa mga taong pwedeng pumunta sa iyong maliit na pwesto,
mahihirapan kang mag-scale dahil limited ang iyong geographic reach. Pero kung ang produkto mo ay pwedeng i-ship nationwide o ang iyong digital product ay pwedeng i-download kahit saan, ang potential wealth mo ay walang hangganan. Mga ka-daily, laging tignan kung ang iyong venture ay pwedeng i-replicate or i-duplicate sa ibang lugar ng madalian para mapabilis ang paglaki ng iyong income. Ang pagyaman ay isang math problem at ang scale ang variable na magpapabago ng iyong buhay mula sa pagiging ordinaryo patungo sa pagiging extraordinary. Kung papasa ang iyong plano sa 5 commandments na ito, sigurado ka na nasa tamang kalsada ka patungo sa iyong pangarap na financial freedom. Ang Science Framework ang iyong magiging guide para hindi masayang ang bawat patak ng pawis at bawat sentimo na ilalabas mo sa iyong bulsa. Aral number 6. Ang oras ay ang pinakamahalagang asset sa lahat. Sa mundong ito, marami tayong pwedeng kitain ulit tulad ng pera, kagamitan, o pati na rin ang mga ari-arian. Pero ang oras ay ang tanging bagay na hinding-hindi mo na mababawi kapag lumipas na. Marami sa ating mga ka-daily ang nagkakamali sa pag-iisip na ang pera ang pinakamahalagang kompetisyon sa buhay. Kaya naman ibinibigay nila ang lahat ng kanilang oras sa pagtatrabaho ng walang pahinga. Ang totoo, ang pera ay isang tool lang para mabili mo ang iyong kalayaan at ang tunay na sukatan ng yaman ay kung gaano karaming oras ang hawak mo para gawin ang mga bagay na gusto mo. Kung ikaw ay kumikita ng malaki pero wala ka namang oras para makasama ang iyong pamilya o alagaan ang iyong sarili, para ka na ring bilanggo sa sarili mong tagumpay. Ang mga taong nasa fast lane ay hindi lang naghahabol ng pera, kundi nagtatayo sila ng mga sistema na magpapalaya sa kanilang oras sa hinaharap. Huwag mong sayangin ang iyong kabataan sa pag-aaksaya ng oras sa mga bagay na hindi naman naglalapit sa iyo sa iyong mga pangarap dahil ang bawat segundo ay ginto. Isang malaking bitag para sa mga ka-daily ay ang tinatawag na parasitic debt o yung mga utang na ginamit para sa mga bagay na kumakain ng iyong oras at pera. Kapag bumili ka ng isang bagay na hindi mo naman afford gamit ang utang, hindi lang pera ang kinuha sa iyo kundi pati na rin ang iyong future time dahil kailangan mong magtrabaho ng extra para mabayaran ito. Ang bawat installment na pinipirmahan mo ay katumbas ng ilang buwan o taon ng iyong buhay na itatali mo sa isang kumpanya para lang mabayaran ang luho na lumipas na ang saya. Ang mindset ng mga nasa fast lane ay umiiwas sa ganitong uri ng utang dahil alam nila na ang tunay na freedom ay ang kawalan ng obligasyon sa ibang tao o institusyon. Imbes na bumili ng mga gamit na magpapamukha sa iyong mayaman, gamitin mo ang iyong oras para mag-aral at bumuo ng mga asset na magbibigay sa iyo ng passive income. Ang pagkakaroon ng control sa iyong schedule ay ang pinakamataas na anyo ng karangyaan na pwedeng maranasan ng isang tao sa mundong ito. Huwag mong hayaan na ang iyong mga gamit ang magmay-ari sa iyo, kundi ikaw ang dapat na may-ari ng bawat oras mo araw-araw. Dapat nating matutunan ang pagkakaiba ng productive time at consumptive time kung gusto nating mabilis na makaalis sa kahirapan at marating ang ating mga goals. Ang consumptive time ay yung mga oras na ginugugol natin sa panonood ng television, pag-scroll sa social media, o paglalaro ng video games na wala namang naibabalik na value sa atin. Habang ang productive time naman ay yung mga sandaling ginagamit natin sa paggawa ng produkto, pag-aaral ng bagong skills, o pagpapalago ng ating negosyo. Mga ka-daily, hindi masamang mag-relax, pero kailangan nating maging matalino sa kung paano natin hinahati ang ating oras sa loob ng isang linggo. Ang bawat oras na ginagamit mo sa pagiging producer ay investment sa iyong kalayaan, habang ang bawat oras sa pagiging consumer ay gastos na hinding-hindi mo na mare-recover. Kung titingnan mo ang buhay ng mga matatagumpay na tao, makikita mo na masusi nilang pinoprotektahan ang kanilang oras laban sa mga distractions na walang kwenta. Ang disiplina sa paggamit ng oras ang siyang maghihiwalay sa iyo sa karamihan ng mga taong hanggang pangarap lang ang kayang gawin.
Ang isa pang sikreto sa pagpapahalaga sa oras ay ang matutong mag-outsource o ang pagbabayad sa ibang tao para gawin ang mga tasks na barya lang ang halaga. Kung ang oras mo ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos bawat hour, pero gumugugol ka ng 2 oras sa paglalaba na pwede mo namang ipagawa sa laundry shop sa halagang 200 pesos, nalulugi ka ng malaki. Ang mga ka-daily nating gustong maging mabilis, ang pag-asenso ay kailangang matutong mag-delegate ng mga gawaing pwedeng gawin ng iba para makatutok sila sa mga high-value tasks. Ang pagtitipid ng pera sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng bagay ng mag-isa ay madalas na isang maling diskarte na nagpapabagal sa iyong growth. Ang layunin natin ay mabili ang ating oras pabalik mula sa mga routine tasks para magamit natin ito sa pag-iisip ng mga malalaking strategy para sa ating future. Isipin mo na ang iyong oras ay parang isang inventory sa tindahan. Kapag naubos na ito at wala kang naibenta, wala ka nang kikitain pa sa araw na iyon. Ang matalinong paggamit ng leverage sa pamamagitan ng ibang tao o technology ay ang pinakamabilis na paraan para maparami ang iyong oras. Bilang panghuli, kailangan nating tandaan na ang dulo ng lahat ng ating paghihirap sa fast lane ay ang makamit ang tinatawag na time freedom. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang magising sa umaga at magdesisyon kung ano ang gusto mong gawin nang walang boss na nagdidikta sa iyo. Mga ka-daily, ang buhay ay masyadong maikli para ubusin lang sa paghihintay ng retirement o sa pagtitiis sa isang trabahong hindi mo naman mahal. Ang paggawa ng mga tamang desisyon sa iyong pananalapi at negosyo ngayon ay ang magbibigay sa iyo ng pagkakataon na ma-enjoy ang iyong buhay habang malakas ka pa. Huwag mong ipagpalit ang iyong kalusugan at ang mga mahahalagang sandali kasama ang iyong mga mahal sa buhay para lang sa mabilis na pera na uubos naman ng iyong panahon. Ang paggalang sa iyong oras ay ang unang hakbang para igalang ka rin ng mundo at bigyan ka ng mga oportunidad na nararapat para sa iyo. Maging madamot ka sa iyong oras pagdating sa mga taong negatibo at mga aktibidad na walang patutunguhan para laging may space ka para sa tagumpay. Tandaan, ang oras ay hindi naghihintay sa kahit kanino, kaya simulan mo nang gamitin ang bawat segundo mo ng may kabuluhan at direksyon. Aral number 7. Maging producer, imbes na maging consumer lang. Ang pinakamalaking pagkakaiba ng mga taong mayaman sa mga taong hirap sa buhay ay ang kanilang ginagawa sa kanilang bakanteng oras at kung paano nila tinitingnan ang mundo. Ang karamihan sa atin ay pinalaki bilang mga consumer o yung mga tao na taga-ubos lang ng produkto, taga-nood ng video, at taga-bili ng kung ano-anong uso sa palengke or online shop. Bilang mga ka-daily, kailangan nating basagin ang ganitong nakasanayan at magsimulang mag-isip bilang isang producer o yung taong gumagawa ng solusyon para sa iba. Ang isang producer ay hindi lang basta tumitingin sa isang billboard para humanga, kundi iniisip niya kung paano ito ginawa, magkano ang kinita ng may-ari, at paano niya ito magagaya sa sarili niyang diskarte. Sa halip na maging biktima ng marketing ng malalaking kumpanya, dapat ay ikaw ang nag-iisip kung paano ka makakapag-market ng sarili mong idea sa maraming tao. Ang pagyaman ay nagsisimula sa desisyon na hihinto ka na sa pagiging tagagastos lang at magsisimula ka ng maging tagalikha ng value sa lipunan. Kapag ikaw ay naging isang producer, ang bawat bagay na nakikita mo sa paligid mo ay nagiging isang aral sa negosyo at pagkakataon para kumita ng pera. Halimbawa, kung mahilig kang kumain sa labas, imbes na magreklamo lang sa mahal ng pagkain, obserbahan mo ang sistema ng restaurant kung paano sila kumuha ng order at kung bakit maraming tao ang bumabalik sa kanila. Ang mga ka-daily nating nasa fast lane mindset ay laging naghahanap ng paraan para makapagbigay ng serbisyo na mas maganda kaysa sa kasalukuyang nakikita nila sa merkado. Ang pagiging producer ay nangangailangan ng pagbabago mula sa pagiging user patungo sa pagiging builder ng mga bagay na kapaki-pakinabang.
Hindi mo kailangang maging isang inventor. Kailangan mo lang matutunan kung paano magdagdag ng value sa mga bagay na dati nang umiiral para mas mapadali ang buhay ng kapwa mo. Isipin mo na ang bawat piso na inilalabas mo bilang consumer ay napupunta sa bulsa ng isang producer na mas matalino sa paggamit ng kanyang oras. Isang malaking oportunidad sa panahon ngayon ay ang tinatawag na creator economy, kung saan ang internet ay nagbibigay ng chance sa bawat isa na maging producer sa murang halaga. Noong araw, kailangan mo ng malaking kapital para magkaroon ng sariling tindahan o kumpanya. Pero ngayon ay sapat na ang cellphone at internet connection para makapagsimula. Mga ka-daily, imbes na mainggit sa mga influencers na napapanood ninyo, simulan ninyong pag-aralan kung paano ninyo maibabahagi ang inyong kaalaman o talento para makatulong sa iba. Ang paggawa ng content, pagbebenta ng digital products, o pag-o-offer ng online services ay ilan sa mga paraan para maging producer ka nang hindi lumalabas ng bahay. Ang yaman ay hindi mo makukuha sa pagpindot ng like or share sa post ng iba, kundi sa paggawa ng sarili mong content na papanoorin at papahalagahan ng marami. Ang mundo ay puno ng mga taong naghahanap ng information at solusyon, at kung ikaw ang magbibigay noon, siguradong hindi ka mawawalan ng kita. Ang pagiging producer ay nangangailangan din ng pag-aaral ng mga skills na hindi itinuturo sa eskwelahan, tulad ng sales, copywriting, at basic psychology ng mga mamimili. Kailangan mong maintindihan kung ano ang nagpapakilos sa mga tao at kung bakit nila pinipiling ilabas ang kanilang pera para sa isang particular na produkto. Bilang mga ka-daily, huwag kayong matakot na magmukhang nagbebenta dahil ang pagbebenta ay ang pagbibigay ng tulong sa taong may kailangan ng iyong alok. Ang mga producers ang siyang nagpapatakbo ng ekonomiya at sila ang mga taong may control sa kanilang financial future dahil sila ang may-ari ng supply. Kung ikaw ay mananatiling consumer, habang buhay kang magiging dependent sa kung ano lang ang ibinibigay sa iyo ng market sa presyong gusto nila. Ang kalayaan ay nasa panig ng mga taong marunong gumawa, mag-package, at mag-deliver ng value sa paraang mabilis at epektibo para sa lahat. Sa huli, ang transition mula sa consumer patungo sa producer ay isang mahabang proseso na nangangailangan ng consistent na paggawa at tamang focus sa bawat araw. Huwag kang makontento sa pagiging tagamasid lang sa tagumpay ng iba habang ikaw ay nananatiling stagnant sa iyong kinalalagyan. Mga ka-daily, ang bawat ideya na nasa isip ninyo ay walang silbi kung mananatili lang itong pangarap at hindi ninyo bibigyan ng aksyon para maging produkto. Ang yaman ay bunga ng output, hindi ng input, kaya siguraduhin mo na mas marami kang nailalabas na value kaysa sa kinokonsumo mo sa araw-araw. Kapag naging habit mo na ang maghanap ng paraan para makapag-produce, makikita mo na ang pera ay kusa na lang lalapit sa iyo bilang reward sa iyong kasipagan. Tandaan na ang mga producers ang siyang sumusulat ng kanilang sariling paycheck habang ang mga consumers ay naghihintay lang ng tira-tirang biyaya. Simulan mo nang buuin ang iyong legacy ngayon sa pamamagitan ng pagiging isang aktibong producer sa iyong sariling larangan. Aral number 8. Ang edukasyon ay nagsisimula pagkatapos ng graduation. Marami sa ating mga kababayan ang naniniwala sa maling akala na kapag nakakuha na sila ng diploma ay tapos na ang kanilang pag-aaral at sapat na iyon para yumaman. Sa mundo ng fast lane, ang tunay na edukasyon ay nagsisimula lamang kapag lumabas ka na sa apat na sulok ng classroom at hinarap ang totoong hamon ng buhay at negosyo. Ang mga ka-daily nating umaasa lang sa itinuro sa paaralan ay madalas na napag-iiwanan dahil ang teknolohiya at ang takbo ng ekonomiya ay mabilis magbago sa bawat taon. Ang paaralan ay madalas na nagtuturo sa atin kung paano maging isang masunuring empleyado, pero ang kailangan natin para sa financial freedom ay ang kaalaman kung paano maging isang malayang innovator. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa kung ano lang ang nakasulat sa mga textbook dahil ang pinakamahalagang aral
ay matatagpuan sa mga libro tungkol sa pera, psychology, at marketing na hindi binabanggit sa school. Ang pagiging isang lifelong learner ay ang tanging paraan para manatili kang relevant at laging handa sa mga bagong oportunidad na dumarating. Isang malaking pagkakamali ang isipin na ang pag-aaral ay para lang sa mga bata o sa mga estudyante dahil ang utak mo ay ang pinakamalakas na tool na pwedeng magpayaman sa iyo. Ang mga ka-daily nating seryoso sa pag-asenso ay gumagastos ng oras at pera para sa mga seminars, online courses, at mga libro na magpapatalas sa kanilang kakayahan sa napiling field. Sa halip na ubusin ang oras sa panonood ng mga balitang puro negatibo, gamitin mo ang iyong free time para mag-aral ng isang skill na pwede mong pagkakitaan ng malaki. Ang specific knowledge o yung kaalaman na hindi madaling makuha ng kahit sino ang siyang magbibigay sa iyo ng edge laban sa iyong mga competition sa merkado. Isipin mo na ang iyong isip ay parang isang software na kailangang i-update palagi para hindi mag-lag at para laging mabilis tumakbo sa gitna ng matinding competition. Ang yaman ay hindi lang basta napupunta sa mga masisipag, kundi sa mga taong marunong at patuloy na naghahanap ng paraan para maging mas magaling kaysa sa iba. Kailangan nating maintindihan na ang self-education ay may mas mataas na return on investment o ROI kaysa sa anumang traditional degree na kinuha mo sa kolehiyo. Habang ang degree ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong makahanap ng trabaho, ang self-education naman ang nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na makabuo ng sarili mong kumpanya at yaman. Mga ka-daily, sa panahon ngayon ng internet, wala na tayong excuse para maging mangmang dahil lahat ng impormasyon ay nasa dulo na ng ating mga daliri kung hahanapin lang natin. Ang pagkakaiba ng taong nasa slow lane sa taong nasa fast lane ay ang kanilang willingness na mag-aral ng mga bagay na mahihirap pero kapaki-pakinabang sa dulo. Huwag kang matakot na magmukhang tanga sa simula ng pag-aaral ng isang bagong bagay dahil lahat ng eksperto ay nagsimula rin bilang mga beginners. Ang mahalaga ay meron kang disiplina na magbasa ng kahit 10 pages ng libro araw-araw o manood ng educational videos imbes na puro entertainment lang ang inaatupag. Ang investment sa sariling kaalaman ay ang tanging investment na walang talo dahil hinding-hindi ito mananakaw sa iyo kahit magkaroon pa ng krisis. Dapat din nating matutunan kung paano i-apply ang ating mga natutunan sa totoong buhay dahil ang kaalaman na walang action ay wala ring kwenta at masasayang lang. Ang mga ka-daily nating laging nag-aaral pero hindi naman gumagalaw ay tinatawag nating professional students na natatakot lang talagang sumubok at mabigo sa labas. Ang tunay na mastery ay nakukuha sa pamamagitan ng paggawa, pagkakamali, at pag-adjust base sa mga resulta na nakikita mo sa iyong sariling eksperimento. Huwag kang maghintay na malaman mo ang lahat bago ka magsimula dahil ang pinakamagandang guro ay ang karanasan na makukuha mo habang ikaw ay nasa biyahe na. Ang pag-aaral ng financial literacy, pag-handle ng tao, at pag-unawa sa cash flow ay mga skills na magliligtas sa iyo mula sa pagiging bankrupt sa hinaharap. Ang mga producers ay laging gutom sa bagong impormasyon dahil alam nila na ang isang maliit na tip or strategy ay pwedeng magresulta sa milyon-milyong kita. Maging mapili ka sa kung sino ang pinapakinggan mo at siguraduhin mong ang mga mentors mo ay ang mga taong narating na ang lugar na gusto mong mapuntahan. Sa huli, ang education ay dapat maging isang lifestyle at hindi lang isang phase na tinatapos natin sa ating kabataan para lang makakuha ng trabaho. Ang mundo ay isang malaking laboratorio at ikaw ang scientist na kailangang laging nag-iisip at nagtatanong kung paano mo mapapaganda ang iyong mga proseso. Mga ka-daily, ang taong tumigil sa pag-aaral ay tumigil na rin sa paglago at unti-unti nang namamatay ang kanyang potensyal na maging dakila sa buhay. Maging proud ka sa pagiging student of life at laging humanap ng mga paraan para ma-upgrade ang iyong mindset at ang iyong pananaw sa mundo ng pananalapi. Ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng maraming pera, kundi tungkol sa pagkakaroon ng malawak na kaisipan
para i-manage at palaguin ang perang iyon. Huwag mong sayangin ang iyong utak sa mga bagay na walang kabuluhan, kundi gamitin mo ito para bumuo ng isang bukas na puno ng kalayaan at kasaganahan. Tandaan, sa fast lane, ang iyong kaalaman ang siyang magsisilbing gasolina ng iyong sasakyan patungo sa tagumpay, kaya huwag mong hayaang maubusan ka nito. Simulan mo nang buksan ang iyong isipan sa mga bagong posibilidad at makikita mo na ang mundo ay puno ng aral na naghihintay lang na iyong matuklasan. Aral number 9. Huwag humanap ng affection, kundi humanap ng execution. Marami sa atin ang may mga dambuhalang pangarap at napakagandang mga business ideas na akala natin ay magpapabago ng ating buhay sa isang iglap lang. Pero ang masakit na katotohanan, mga ka-daily, ay walang kwenta ang kahit anong ganda ng idea mo kung hindi mo naman ito nasisimulan o nagagawa ng tama. Ang mundo ay puno ng mga taong puro plano pero kulang sa gawa. At sila ang mga taong madalas na naiiwan sa sidewalk habang pinapanood ang tagumpay ng iba. Ang affection o yung bugso ng damdamin at pagmamahal sa isang idea ay madaling makuha. Pero ang execution o yung pagpukpok sa trabaho araw-araw ang siyang tunay na mahirap. Ang mga nasa fast lane ay hindi naghihintay na maging perfect ang lahat bago sila gumalaw, dahil alam nila na ang execution ang naghihiwalay sa mga nangangarap lang sa mga totoong nagtatagumpay. Huwag mong hanapin ang palakpak ng ibang tao sa simula, kundi hanapin mo ang resulta ng iyong sariling pagpapagal sa bawat hakbang na iyong gagawin. Isang malaking pagkakamali ang isipin na ang pagyaman ay tungkol sa pagkakaroon ng best idea, dahil ang totoo ay mas mahalaga ang best implementation ng kahit simpleng konsepto lang. Nakikita natin ang maraming negosyo na pare-pareho lang ang ibinebenta. Pero bakit ang isa ay sikat na sikat habang ang isa naman ay laging nilalangaw? Ang sagot ay nasa execution, kung paano nila pinatatakbo ang kanilang sistema, kung paano sila mag-alaga ng customer, at kung gaano sila kabilis mag-adjust sa mga problema. Mga ka-daily, ang execution ay isang disiplina na nangangailangan ng focus at matinding attention sa mga maliliit na detalye na madalas ay nakakalimutan ng marami. Sa halip na magsayang ng oras sa paggawa ng napakahabang business plan, mas mabuti pang ilabas mo na ang iyong prototype at hayaan mong ang market ang magsabi kung ano ang dapat mong ayusin. Ang bawat pagkakamali na mararanasan mo habang ginagawa ang iyong proyekto ay mas mahalaga kaysa sa anumang teorya na nababasa mo sa mga libro. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa pagitan ng iyong plano at ng iyong aktwal na pagtatrabaho sa loob ng mahabang panahon. Dapat din nating matutunan na ang feedback ng ating mga customers o viewers ang siyang magsisilbing roadmap natin para mapaganda ang ating execution sa bawat araw. Huwag kang matakot sa mga negative comments o sa mga taong nagsasabi na hindi gagana ang ginagawa mo, dahil iyon ang mga information na kailangan mo para maging mas matatag. Ang mga ka-daily nating mabilis mapanghinaan ng loob ay madalas na tumitigil agad kapag nakaranas ng unang sampal ng realidad sa kanilang negosyo. Pero ang isang fast lane driver ay ginagamit ang bawat rejection bilang gasolina para mas lalo pang pagbutihin ang kanyang serbisyo at produkto sa susunod na pagkakataon. Ang execution ay hindi isang one-time event, kundi isang cycle ng paggawa, pagsubok, pagkatuto at pag-uulit hanggang sa makuha mo ang tamang formula. Kung ang focus mo ay puro lang vision nang walang action, mananatili ka lang na isang dreamer na walang kahit anong asset sa iyong pangalan. Maging handa ka na madumihan ang iyong mga kamay sa paggawa ng mahihirap na trabaho na ayaw gawin ng mga taong tamad. Kadalasan ay nagiging hadlang ang perfectionism sa ating execution dahil natatakot tayong magmukhang mali o mapahiya sa harap ng maraming tao sa social media. Mga ka-daily,
Tandaan ninyo na ang done is better than perfect dahil ang isang bagay na tapos na ay pwedeng i-improve, pero ang isang bagay na nasa isip lang ay hindi mo kailanman mababago. Ang mga matatagumpay na kumpanya tulad ng Facebook o Google ay hindi nagsimula bilang perpektong sistema, kundi dumaan sila sa libu-libong updates at pagbabago base sa execution nila sa araw-araw. Ang kailangan mo ay ang lakas ng loob na pindutin ang start button kahit na kinakabahan ka at kahit hindi mo pa alam ang lahat ng mangyayari sa dulo. Ang momentum na makukuha mo sa pagsisimula ay ang magbibigay sa iyo ng lakas para harapin ang mga susunod na hamon ng mas madali kaysa sa inaasahan. Huwag mong hayaan na ang iyong takot ang maging driver ng iyong buhay, kundi ang iyong determinasyon na makita ang bunga ng iyong mga pinaghirapan. Sa huli, ang execution ang magiging basehan ng iyong halaga sa merkado at ang tanging paraan para mapatunayan mo na karapat-dapat ka sa yaman na iyong hinahangad. Ang mga producers ay kilala hindi sa kanilang mga salita, kundi sa kanilang mga gawa at sa mga resultang naibibigay nila sa kanilang mga kliyente at customers. Mga ka-daily, simulan ninyong itanong sa sarili ninyo kung ano ang isang maliit na bagay na pwede ninyong gawin ngayon para masimulan ang inyong fast lane vehicle. Huwag nang maghintay ng bukas, ng susunod na buwan, o ng tamang panahon dahil ang pinakamagandang panahon para mag-execute ay nung nakaraang taon pa. Pero ang pangalawang pinakamaganda ay ngayon na. Ang iyong future self ay magpapasalamat sa iyo kung pipiliin mong maging isang doer imbes na maging isang talker lang sa gitna ng maraming tao. Ang yaman ay hindi mo makukuha sa pag-upo lang sa sofa kundi sa pagtayo at pagharap sa mga totoong obligasyon ng isang negosyante. Tandaan na sa fast lane, ang execution ng hari at ang lahat ng iba pa ay suporta lang para marating mo ang iyong destinasyon ng mas mabilis at mas matagumpay. Aral number 10, ang tunay na kahulugan ng wealth o ang 3-letter F ng buhay. Sa huling aral na ito, kailangang maging malinaw sa atin na ang pera ay hindi ang dulo ng lahat, kundi isang tool lang para makamit ang tunay na yaman na binubuo ng 3 Fs: family, fitness, at freedom. Maraming tao ang nagpapakapagod magpayaman, pero sa dulo ay mag-isa lang sila, may sakit. At wala pa ring hawak na sariling oras dahil naging alipin na sila ng kanilang negosyo. Ang mga ka-daily nating nasa fast lane ay naiintindihan na ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng malalim na relasyon sa pamilya at mga kaibigan na makakasama mo sa iyong saya at lungkot. Walang saysay ang mansion o sports car kung wala kang mahal sa buhay na pagsasaluhan ng iyong mga naabot na pangarap sa buhay. Ang yaman ay nasusukat sa dami ng tawanan at bonding moments na nagagawa mo kasama ang mga taong mahalaga sa iyo nang hindi mo iniisip ang susunod na bayarin. Huwag mong hayaan na sa paghahabol mo ng pera ay maiwanan mo ang mga taong naging inspirasyon mo noong nagsisimula ka pa lang. Ang pangalawang sangkap ng tunay na yaman ay ang fitness o ang iyong kalusugan dahil ang iyong katawan ang tanging sasakyan mo sa buong biyahe ng buhay. Napakaraming kwento ng mga milyonaryo na ibinigay ang lahat ng kanilang lakas para lang kumita. Pero sa huli ay ginastos lang din nila ang lahat ng kanilang pera para pambayad sa ospital. Mga ka-daily, ang pag-aalaga sa sarili sa pamamagitan ng tamang pagkain, ehersisyo, at sapat na pahinga ay bahagi ng pagiging isang matalinong investor sa iyong sarili. Hindi mo ma-enjoy ang bunga ng iyong fast lane kung mahina na ang iyong katawan o kung hindi mo na kayang lumakad para makita ang ganda ng mundo. Ang tunay na mayaman ay yung may sapat na energy para maglaro kasama ang kanyang mga anak at may malinaw na isip para gumawa ng mga tamang desisyon. Huwag mong ipagpalit ang iyong health para sa wealth. Dahil ang health ay ang pundasyon kung saan nakatayo ang lahat ng iyong pangarap. Ang disiplina sa pagkain at pagtulog ay kasing importante ng disiplina mo sa pag-handle ng iyong cash flow at investments.
Ang pangatlo at pinakaimportante para sa mga nasa fast lane ay ang freedom or ang kalayaan na piliin kung paano mo gagastusin ang bawat segundo ng iyong buhay. Ang freedom ay ang kakayahang gumising sa umaga at gawin ang mga bagay na gusto mong gawin, kasama ang mga taong gusto mong makasama sa lugar na gusto mong puntahan. Ang pera ay nagiging yaman lang kapag binibigyan ka nito ng option na hindi sumunod sa utos ng boss o hindi pumasok sa trabahong nakakadrain ng iyong kaluluwa. Ang mga ka-daily nating malaya na ay yung mga taong hindi na kailangang tumingin sa presyo sa menu or hindi na kailangang mag-file ng leave para lang makasama sa school activity ng kanilang anak. Ang layunin ng pagbuo ng system-driven business ay para mabili mo ang iyong oras pabalik mula sa market at magkaroon ka ng kontrol sa iyong tadhana. Ang kalayaan ay ang pag-alis ng lahat ng forced labor sa iyong schedule para mapalitan ito ng mga aktibidad na nagbibigay sa iyo ng tunay na ligaya. Kapag hawak mo ang iyong oras, hawak mo ang iyong buhay sa pinakamataas na antas nito. Kailangang maging balanse ang tatlong ito dahil kapag kulang ng isa, hindi mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan kahit gaano pa kalaki ang digits sa iyong bank account. Kung may pera ka at pamilya pero may sakit ka naman, hindi mo ma-enjoy ang buhay. Kung healthy ka at may pamilya pero baon ka naman sa utang, stress pa rin ang aabutin mo. Ang fast lane strategy ay idinisenyo para makuha mo ang tatlong ito habang bata ka pa at hindi kapag ulyanin ka na at mahina na ang pandinig. Bilang mga ka-daily, dapat ay laging nasa isip natin ang big picture para hindi tayo maligaw sa gitna ng matinding kompetisyon sa labas. Ang tagumpay ay hindi isang kompetisyon kung sino ang may pinakamaraming pera, kundi kung sino ang may pinakamasayang buhay na puno ng kabuluhan. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa at ang pag-iwan ng magandang legacy ay bahagi rin ng pagpapayaman sa iyong espiritu at pagkatao. Maging mapagpasalamat ka sa bawat biyayang natatanggap mo habang patuloy kang nagsusumikap para sa mas malaking vision para sa iyong kinabukasan. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mga aral ni MJ DeMarco, tandaan ninyo na ang Millionaire Fastlane ay hindi lang tungkol sa pagiging rich, kundi tungkol sa pagiging free. Ang bawat sakripisyo, puyat, at pag-aaral na ginagawa ninyo ngayon ay para sa isang buhay na hindi na kailangang magmakaawa para sa sweldo o bonus. Mga ka-daily, nasa inyong mga kamay ang manibela ng inyong sasakyan at kayo ang magdedesisyon kung saang kalsada ninyo gustong dumaan simula ngayong araw. Huwag kayong matakot sa hirap ng proseso dahil ang reward na naghihintay sa dulo ay higit pa sa anumang hirap na nararanasan ninyo ngayon. Ang pagyaman ay isang choice na ginagawa mo bawat oras sa pamamagitan ng iyong mga desisyon at aksyon sa buhay. Maging matapang ka, maging matalino, at laging piliin ang kalsada na magdadala sa iyo sa tunay na kalayaan at kaligayahan para sa iyo at sa iyong pamilya. Maraming salamat sa pakikinig at pagsama sa biyaheng ito patungo sa financial freedom dito sa The Filipino Daily. Tandaan, ang bukas ay para sa mga taong naghahanda ngayon, kaya simulan mo na ang iyong fast lane journey at huwag na huwag kang lilingon sa likod. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily.